natin ang ating Panginoon si Kristo ayon kay San Mateo. Noong panahon na iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa liwanag ng Batis Zebulun at pumasok sa isang halaman na doon. Ang lugar na ito alam ni Judas na nagkatulong sa kanya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kung ano si Judas, kasama ang nilanggat kamay sa templo at sa isang pangkat ng mga kawan. Napadala ng mga budong sa sacerdote at mga pariseo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat na nangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, Sino ang inaanak ninyo? tugon niya, sinabi niya, Ako si Jesus. kaharap nila si Judas na nagkalulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya na, napaulog sila at nagbuwalis sa lupa. Uli siyang nagtanong, Sino nga ba ang inaanak ninyo? sagot niya, Sinabi ko na sa inyo ako si Jesus. Kung ako ang inaanak ninyo, hayaan niyo umalis ang mga tao ko. wika niya. Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita. Walang nakahama kahit isa sa mga ibinigay ko sa aking Ama. Binunod ni si Pedro ang kanyang taba at tinaga ang alipin ng pinakapulong sacerdote. Napigpas ang kanyang tayangan ng alipin niyaon na ang pangalan ay Marco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Isayin mo ang iyong taba. Dapat kung lumili ang alis ng paghihirap na ibigay sa ating mga. si Jesus ay dinakip at ginagos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat ng mga kawan sa pamumuno ng kanyang kapitan. Siya ay dinala muna kay Anas na biyanan ni Caiaphas na pinakahulong sacerdote ng panahon na iyon. Si Caiaphas ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapulong sacerdote ang alagad na ito, kaya nakapasok siyang kasama ni Jesus sa paghiyo ng bahay ng pinakapulong sacerdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapulong sacerdote. Pinausap ang dalaga na nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro ay tinanong ng dalaga, Hindi ba ikaw, isa ka sa mga alagad na tao na Hindi. Sagot ni Pedro, Maginoo, kaya nagpabagal ang tubig, ang mga alipin at mga bantay, at tumayo sa paligid ng sila upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapulong sacerdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanya itinuro. Sumagot si Jesus, Hayagan akong nagsasalita sa banda, lagi ang nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing panahid. Bakit ako tinanong ninyo? Ang tanong ninyo ay ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinasabi ko. pagkasabi nito, siya ay sinakpan ng isa sa mga bantay na naroon. Bakit mo sinasagot ang ganyan ng pinakapulong sa sacerdote? Tanong niya, sinagot siya ni Jesus. Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Uli kong mabuti ang sinasabi ko,
Bakit mo ako sinampal? Si Jesus na nakagapos pa noon ay ipinadala ng anak kay Caiaphas, ang pinakabulong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro ang nagpapainit. Siya ay tinanong nila. Hindi. Sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakabulong saserdote, ang anak ng lalaking pinagpasan niya ng kaina. Muling sinatwa ito ni Pedro. Siya naman pagkulaok ng manok. Mula sa bahay ni Caiaphas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila ay huwag maituring na di karapat dapat kumain ng hapunan ng Pasko. Kaya sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong. Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Sumagot sila. Sinabi sa kanila ni Pilato. Dalhin ninyo siya kakatulan ayon sa inyong kautusan. Sumagot ang mga Hudyo. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato ay pumasok muli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus. Yan ba ay galing sa iyong sarili isipan o may nagsabi sa iyo? Ako ba ay Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa inyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kariyay ko ay hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kakayahan, pinagpaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi ay pagkanuroon sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kakayahan. Kung gayon, isa kang hari. Sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus. Kayo na nagsasabi na kung hari. Ito ang dahilan kung bakit ako itinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking pinig ang sino mang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo. Wala akong makitang kasalanan sa tao ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpanaya ng simbilang ko kung araw ng Pasko. Ibig ba ninyong palalain ko ang hari ng mga Hudyo? Sigaw nila. Si Barabas ay isang tulisan. Kaya ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahabuti. Ang mga kawal ay kumuha ng malamang matinig. Ginawa ang korona at ipinutok kay Jesus at sinutan siya ng kalabal na pupura. Isa-isa'y lumapit sa kanya at amunin pa. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! At siya ay pinagsasampal. Lumabas ang si Pilato at sinabi sa kanila. Ihaharap ko sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. At inilabas si Jesus na may kuwan ng tinig at dalaban ng purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato. Narito ang tao. Pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at mga bantay, sila ay sumigaw. Ipako siya sa krus! Ipako sa krus! Sinabi ni Pilato.
Kunin niyo siya at kayo ang magpapong sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. Sumagot ang mga Hudyo. Ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay, sapagkat siya ay nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Ngunit siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus. Taga saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Ani Pilato. Hindi mo ba alam na maaari kitang patayin o ipako sa krus? At sumagot si Jesus. Kaya wala kang magagawa niya, sapagkat nagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihan niya. Kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo nang hinangad ang palayain si Jesus, ngunit nagsigawan ang mga tao. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya'y lumulog sa upuan. Sa dakong tinatawag na ang plataforma, Gabata, sa wikang Hebreo. Araw noon ang paghahanda sa Paskwa at maglipat ang dalawa na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo. Narito ang inyong hari. Sumigaw sila. Ipapako ba sa krus ang inyong hari? Tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote. Wala kaming hari kundi ang Cesar. Kaya't si Jesus ay binigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Inuhakan nila si Jesus at lumabas siya ng pasan ng kanyang krus. Patungos sa lugar na pagtawagan dakong ng bumo, Golgotha sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya ay pinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus. Si Jesus na pagkakasabi, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Grego. At marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito, sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato. Huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng tao ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato. Ang naisulat ko na. Nang naipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinagi ng buo. Mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nagpusang-pusang ang mga kawal. Huwag natin ulitin ito. Magkapalaw na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuli. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian na nila ang aking mga kasuotan at ang aming damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon na ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi. Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad. Narito ang iyong ina. Mula noon, sila ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap
lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako. may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang esponga, itinabit sa sanga ng isopo at idinit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, Naganap na. Iniluhayo niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Luluhod niya. Noon ay araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahinga nito. Kaya binili nila kay Pilato na ipabaling nito ang mga binti ng mga tinapos sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon na ang mga kawal at pinali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit, pagdating nila kay Jesus, ang nakitang patay na siya, hindi na nila pinali ang kanyang binti. Subalit, inunus ng sibat ng isa sa mga kawal ang pagbibira ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay nga ang kanyang patotoo at alam niya ang katotohanan ng sinabi niya upang kayo ay maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali, isang-isang ng mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulit. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humili ng tulong na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim na lamang dahil sa takot sa mga Hudyo at pinahihintulutan siya ni Pilato. Kaya kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus, sumama sa kanyang sentodero, may dalang pabango, mga sandaligan, pinaghalong nila ayon. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang lumabado sa kayong yun, ayon sa nakaugalian ng mga Hudyo. Sa pinapakuan kay Jesus ay may isang halaman at dito may isang bagong libingan, hindi pa nila paglilibingan. Yamang noong araw ng paghahanda ng mga Hudyo at dahil sa malapit naman ang libingan ito, doon nila inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupunin ka natin, Panginoon Jesucristo. Ang ating pagbasa ay binubog natin sa Ebanghelyo sa Juan. Kung ating natatandaan na sa Juan, ang dati isang alagad ng ating Panginoon.